katangian at kalikasan ng iba't ibang teksto. Magandang araw! Kamusta na kayo? Ang ating pag-uusapan ay tungkol sa katangian at kalikasan ng iba't ibang teksto. Handa na ba kayo? Halina at magbalik-aral muna tayo sa ating mga tinalakay noong nakaraan. Basahin at unawaing mabuti ang mga tanong. Para sa bilang isa, sa pagtukoy ng kahulugan ng mga salita, ano-ano ang dapat munang alamin? Tama! Kung paano binibigkas ang isang salita, ang struktura ng salita, at ang konteksto nito. At para sa bilang dalawa, ano-ano naman ang iba't ibang paraan ng pagkilala sa kahulugan ng salita? Tama! Ang talinhaga at idioma, konotasyon at denotasyon, tindi ng kahulugan o clining, at paggamit ng contextual na clue. Ngayon ay nakapagbalik-aral na tayo. Talakayin na natin ang ating aralin. Kung kayo ang tatanungin, bakit ba kailangang pag-aralan ang iba't ibang uri ng teksto? Tama ang mga sagot ninyo. Dagdag pa riyan ay upang matuto kung paano maglahad ng iba't ibang uri ng impormasyon ayon sa pangangailangan at hinihingi ng pagkakataon. Kaya mahalaga na pag-aralan ang katangian at kalikasan ng iba't ibang uri ng teksto. May tinatawag na organisasyon ng tekstong informatibo. Una, sanhi at bunga. Ipinakikita sa paglalahad na ito ang pagkakaugnay ng pangyayari. Malinaw na inilalahad kung bakit nangyari ang isang pangyayari o yung sanhi at ano ang kinahinatnan nito o yung bunga. Ikalawa, pagbibigay definisyon. Nagpapaliwanag ng kahulugan ng isang salita, termino at konsepto. Maaaring ang paksa ay tungkol sa isang konkretong bagay gaya ng uri ng hayop, puno o kaya naman ay mas abstraktong mga bagay gaya ng katarungan o pag-ibig. Ikatlo, paghahanay. Hinahati-hati nito ang isang malaking paksa o ideya sa iba't ibang kategorya upang magkaroon ng sistematikong pagtalakay. Sisimulan ng teksto sa pangkalahatang kategorya o kaisipan at isusunod ang pagpapaliwanag ng iba't ibang klasifikasyon ng paksa. Ikaapat, ang paghahambing. Ang ayos nito ay kadalasang nagpapakita ng pagkakaiba at pagkakatulad ng anumang bagay, konsepto o pangyayari. Dumako naman tayo sa tekstong deskriptibo. Ang deskriptibo ay maaaring deskripsyong pisikal o sequential. Ang deskripsyong pisikal ay naglalayong ilarawan ang katangian ng mga tauhan at ang ilang mga bagay. Halimbawa, ang hardin ni Lola ay may iba't ibang bulaklak. May kulay pulang mga rosas na napapalibutan ng malalagong dahon at may mahabang tangkay. May kulay dilaw na mga bulaklak na nagkukumpulan sa isang pasong puno ng matabang lupa at may mga puting bulaklak na nangingibabaw ang pagkaputi nito. Lahat ng mga bulaklak sa hardin ni Lola ay magaganda at pawang mababango. Napansin ba ninyo ang pisikal na paglalarawan ng mga bulaklak sa hardin ni Lola? Ang sequential naman ay mga serye na konektado sa isa't isa. Ito ay gumagamit ng pagsunod-sunod na sequential kung ito ay kinapapalooban ng serye ng pangyayaring magkakaugnay sa isa't isa. Halimbawa, nagyayang mamasyal ang aking kaibigan sa bukid ng kanyang lolo. Inihanda ko ang aking kasuotan.
Ito ay may mahabang manggas upang hindi masunog ang aking balat sa sikat ng araw. Habang naglalakad kami papunta sa bukid ay nakakita ako ng mga palaka na naglulundagan papunta sa sapa na may malinaw na tubig. Doon ay makikita mo ang mga isdang kay bilis lumangoy. Habang papalapit na kami sa munting kubo ay may natanawan kaming isang lalaking kumakaway. Ito pala ang kanyang lolo. Mababakas mo ang maitim na kulay nito dahil sa pagsasaka, ngunit mapapansin mo ang matipunong katawan nito dahil banat sa pagtatrabaho sa bukid. Sa pagsusulat naman ng tekstong persuasive ay may mga dapat na tandaan sa pag-iisip ng layunin nito. Una, layuning expressive. Ito ay pagpapahayag ng iniisip o nadarama. Ikalawa, layuning transactional. Formal na gawain ng pagsulat na ito dahil nasasangkot ang ugnayan ng tao sa kanyang lipunan. Ikatlo, mapanghikayat. Naglalayong makumbinsi ang mambabasa tungkol sa isang katwiran, opinyon o paniniwala. May mga salitang maaaring gamitin upang mapagdugtong-dugtong ang mga ideya na makatutulong sa panghikayat sa mga mambabasa. Ilan sa mga ito ay, ang ibig kong ipahiwatig ay, ang iba pang paraan upang tukuyin ito ay, at ang maaaring dahilan para dito ay. Ito ay ayon kay Morton 2012. May iba't ibang elemento naman ang tekstong naratibo. Ang mga elementong ito ay maaaring maging gabay sa mabisang pagbibigay ng narasyon. Una, paksa. Maaaring ang paksa ay mula sa sariling karanasan o mga mahalagang pangyayari. Kung pipili ng paksa, ay mas mainam na ito ay may kabuluhan at maipakikita ang kahalagahan nito upang maipaunawa sa mga mambabasa. Ikalawa, struktura. Ito ay pagsasaalang-alang ng paggamit ng estilo ng pagnanarasyon. Halimbawa ang pagsisimula ng kwento sa dulong pangyayari papunta sa unang pangyayari. Maaari din namang simulan ng kwento sa gitnang bahagi. Maaaring gumamit ng iba't ibang paraan ng pagkakaayos. Tiyakin lamang sistematiko at lohikal ang pagkakaayos ng mga pangyayari upang maunawaan ito ng mga mambabasa. Ikatlo, oryentasyon. Dito makikita ang impormasyon tungkol sa kaligiran ng mga tauhan, tagpuan, at panahon kung kailan nangyari ang kwento. Ikaapat, ang pamamaraan ng narasyon. Marapat na mahusay na mailahad ang pagpapakilala sa mga tauhan, tagpuan, at panahon ng kwento upang maipakita ang settings at mood ng kwento. Ikalima, komplikasyon o tunggalian. Mga komplikasyon o tunggalian na mararanasan ng mga tauhan sa kwento. Dito makikita ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa kwento, ang papataas na aksyon, rurok, at pababang aksyon. At ang ika-anim, ang resolusyon. Resolusyon o denouement ay ang katapusan o huling bahagi ng kwento. Dito nabibigyang solusyon ang tunggalian o suliranin. Ito naman ang katangian ng mahusay na tekstong argumentatibo. Una, napapanahong paksa. Piliin ang mga napapanahong paksa o mga napapanahong issue. Makatutulong ito sa pagpukaw ng interes ng mga mambabasa. Marapat lamang na pag-isipang mabuti ng manunulat ang mga makatwirang posisyon na susuporta sa mga ebidensya. Ikalawa, maikli ngunit malaman. Gumamit ng mga introduksyon o panimula na maikli ngunit makapupukaw ng atensyon ng mga mambabasa.
Maaaring ang introduksyon ay isang mahalagang impormasyon na may kaugnayan sa paksa, estadistika, at makabuluhang sipi mula sa prominenteng tao. Ikatlo, malinaw at lohikal na transisyon sa pagitan ng mga bahagi ng teksto. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng lohikal na pagkakaayos ng mga kaisipan, ay makasusunod ang mga mambabasa sa argumento ng manunulat. Nakatutulong din ang transisyon upang ibuod ang ideya sa nakaraang bahagi ng teksto at magbigay ng introduksyon sa susunod na bahagi. At para sa bilang 4, matibay na ebidensya para sa argumento. Huwag mag-imbento ng mga ebidensya. Laging banggitin ang mga pinagmulan ng impormasyon at pagpapatunay. Ito ay nangangailangan ng detalyado, tumpak, at napapanahong impormasyon na susuporta sa ebidensya. Ang tekstong procedural ay may 4 na nilalaman. Una, layunin o target na output. Naglalaman ito ng kalalabasan ng isang proyekto o isang procedure. Ikalawa, kagamitan. Nakatala rito ang mga gagamiting mga kasangkapan o kagamitan ng isasagawang proyekto. Maaari ding ito ay mga sangkap na kailangan sa pagluluto. Ikatlo, ang metodo. Ito ang serye o pagkakasunod-sunod ng mga hakbang na isasagawang proyekto o procedure upang matiyak ang katagumpayan sa pagsasagawa nito. At ika-4, ang konklusyon. Ito ay maikling impormasyon o suhestyon tungkol sa iba pang maaaring ipayo o mga babala sa mga gagamitin na kagamitan at hakbangin. At upang matiyak natin kung naunawaan ninyo ang ating tinalakay, ay sagutin ang pagsasanay na ito. Ibigay ang hinihingi ng mga sumusunod. Para sa bilang 1, ano-ano ang organisasyon ng tekstong informatibo? Para sa bilang 2, ano-ano ang dapat tandaan sa pag-iisip ng layunin sa tekstong persuasive? At para sa bilang 3, ibigay ang 4 na nilalaman ng tekstong procedural. Ito ang mga sanggunian. Paalam! Hanggang sa muli! Oops! Huwag kalimutang mag-subscribe! Salamat!